Matagal ko nang gustong subukan tong direct bus from Davao to Bohol and finally I was able to experience it. Tara, samahan niyo ako sa aking biyahe from Davao City to Tagbilaran City via Bachelor Tours. Dumating ako ng Ecolan Bus Terminal ng 7:04 AM and nakala ko maaga na ako. Yun pala, pagdating ko, marami na actually yung pasahero na naka-reserve na yung mga seats. So, yung napili kong seat was pangalawa sa kasunod ng front seat. Fortunately, yung kasama pala nung girl na nasa front seat is hindi pala siya sasakay. Sinamahan lang siya hanggang almost makaalis na yung bus. So, lumipat ako doon. Fortunately, nakakuha ako ng front seat but hindi siya window seat. So, basically yung first part hanggang bumaba yung katabi ko, ano lang siya, yung view natin is driver point of view. Tapos yung bus pa is mababa. I don't know how do you explain it. Yung niya, yung view niya is different. Hindi mo makikita kasi siya, mababa yung yung window. So, kung nakaupo ka, yung makikita mo, ipapakita ko sa inyo mamaya. Yung makikita mo is hindi talaga yung full view ng road. Anyway, ito siya, yung seat configuration 2x2. Meron siyang USB port, although nung tinry ko hindi naman siya gumagana. Merong CR din. And yung pamasahe dito is 1,557, 1,557 yung bus fare, tapos 1,350 naman yung fare sa ferry. May CR itong bus, so pwede kang umihi pag gusto mo nang umihi. So yes, for comfort. Tapos ito yung seat na sinabi ko, yung pangalawa na dapat dyan ako, kaso black siya, may cover yung yung window. So basically talaga yung view din, hindi maganda. Buti na lang talaga nakalipat ako sa harap. Anyway, ito yung USB port na sinasabi ko na hindi naman siya nagana. And by 7:50, umalis na rin yung bus. So, supposed to be 8 AM yung nito, yung departure time. Pero 7:50 pa lang, umalis na yung bus dito sa Ecolan Bus Terminal. By 7:52, ayan, palabas na kami ng terminal complex and papunta na ng Kimpo Boulevard.
Handar ba? Uy, yung sama na yung handar mo na eh. Nagsakay ulit ng mga pasahero dito sa Panakan bus stop. Maipit. Oh, Buwan init. Buti na lang ko. Kung may pagkauga. Dahil sila yung magka-benepisya. hindi na rin mo masuyon ba? Binuhon mo pagka, Tama na. binuhon mo pagkulang. Binuhon mo pagkiwan ha, butang mo sa Hindi ato. pa ito. Order mo lang. Sila may tigyan double. Sa mabok? Kanang kartis o kapag sila tigyan wala. Kanang kartis pila. Pila. Iyaw naman mo. Ay, may pili. Sita mataas na. Taas. Mura, kasi magaron. Awan sa magaron. Huwag magaron. Pila, karne yan. Magbabawas sa karon. Away sa mga. Away anak eh. Mami sana. Magkaroon ka ng driver. Balitan mo na kung bawas siya mama. Ano siya rin dahil? Monday ito so walang traffic. So by 8:54 AM nasa Lasang na kami. Yung Lasang pala is last barangay ng Davao City bago mag Davao del Norte. Kaya na ako kuyugan, ito yung isa. Ako kay pasakay pang isa kaya. Napa may bakante isa sa kubangan nga. Kuha, nanitigit daan. Pero na, pagbaba, nagkuban. Kuha, nagulatanan. Ang ipalikuran da, balin lang ganito sa kuwan na. Ito kuyugan, ang ipastar na. Ito, pagkabuto ka pa yun, kinanubra, numbor yan. Tulong nga. Tulong nga kuha, tulong nga. Kasi nga naning reserve, tulong. Nagdibangan mag-isa. Niya. Biski, ngayon na ako sa trans ito. Ang wala ko yung papasero na ako sa trans. Definitive kung sabi namin 15. Si Jan kita na. Pagkawa na yung ako na ginawa sa lingkod. Sino naman pinindog? Yan, pinindog na magkakamog eh. Niya baba itong nakapis sa liquid sa'yo na to. Hindi na, may tikit daan. Makikita mo daan. Saan pa sa mga siyempre may usaka ni baba. Bala. Wala. Oo, mali kong ticket to. Ispe. Onboard man si Taasoy. Sa ako nila. By 8:58 AM, ito nasa Panabo City na kami and papasok na ng Panabo City Bus Terminal. Kuha, pwede mo niya. Deposit mo niya. Ay, pusit Davao, pusit ka ba? Bukol. Deposit. Tayo barko Kasi mo. taga sa terminal na direct. Mo terminal na direct. Parang ko sa diri ba? Hiking, yan sa deposit sa Bohol. About na mo, ito yung deposit ng Palawan. Kumusta mga Palawan ang mga deposit din? Hindi na magasa. Dismil. Oh, Ah, Panabo niya, Panabo! Oh, Palawan man sa deposit. Dismil mo yung tagupan na. Palahan. Rolling na eh. Ano to? Tumagal dito yung bus ng around 15 minutes sa Panabo City Bus Terminal and by 9:14 AM umalis na rin. Ticket mo, ticket na be, mali mo rin. Ah, be. Subukan lang. Para tayo sa resulta alas 2. Alas 9 na eh. Suko, pati gulang resulta.
Pumunta na mo. Ano tapos doon? Ano yung Bicol? Ito mo nila yung uplet. Oo, alam mo siya. Lawat! Ito ba nga ganyan? This year, second week niya ang bata ko na yun. Baik. Beratur dari dapur manok. Bila begitu nih, buat baik kanan. Baik baik kanan gas koto. Dapat mo yun. Siya ko ang bagay niya ito. Kali boleh gas tu nya. Kali boleh boleh nya. Dia tu dia. Sifat dan jauh tu maganda ng kalibo. Semua na ang ilahay ko tulong ko sa libo ko. Iya eh. Kalibo ko. Regular na sila. At 9:23 AM, dumating na kami dito sa may Carmen Bus Terminal. Yung Carmen is another town in Davao del Norte and napagitnaan siya ng dalawang cities dito sa Davao del Norte, yung Panabo City at Tagum City. Lugo na din. Ha? Sa ilaha dito. Lugo na din. Malibo. Pila pre-buy na nila. Libo? Ayahan nila ng libo. Alis na din bubok. Makaya rin ba? Parking tayo na? Lugo naman ka to. Ang kaya na? Tumagal ng 10 minutes yung stop dito sa Carmen Bus Terminal kasi may kinarga pa na, na cargo yung bus. Lahi ng pag-mahay. Hindi nga ito na magkarga. Gawin rin mo karga mais lagi. Stagong. Stagong lang po karga na 30. Magkarga sa mga. Ito ko buhay-buhay may ko. Tira ko gamay. Yan na po niya yung yan karga yung karga. Karga na isa na niyo. Naglubi nila bumuli niya siya magulang kami nagninti magsagag mga doon. Nagkasa na sa churi na. Nagkasay na nagkasay. Sumpay-sumpayon. Sumbak na tagtolo sa bumpat. Ang mga pinagabumpo nagpiriya nga lubi na kana nagungawa. Mga piriya. Mga pila ka libo ang bao na. Pwede mo kaibigan lang yan. Kay karya. Pwede daw na og kaso. Sa building. Pagmit lang. Kasi maragan niya sa kong istorya ko eh. May 5 ka pa, may 5. Wala na 5 ka tumot lagi. Yawan tayo na 5 regis. Yawan gantak na yun. Ginagula dito. Pinagko na ba? Pinagko eh. Kung ganong gantak dito ba yun? Tulo tugod dua. Tulo. Tulo ka daw. Tulo na. High school. Tubay kay magdaog kay tulo god. Mo pwede Yawaan ni na. gantak ba yun? Samok ba yun? May samok ba yun? Lungaw pa yan. Bukid sa lungaw. Ito kaya mo ah. Lungaw mo. Dito bisa. Kabatuan mo ah. Batuan. Sa ibabaw ba? Kasi ito kabatuan. Diyan ako sa Pislian. At 9:58 AM, dumating na kami dito sa Tagum City Bus Terminal and medyo tumagal kami dito kasi maraming kinarga ng mga cargo, mga mais, sako-sakong mais yung kinarga dito. May mga karton ng fruits and other pa na mga cargo. So yung bus talaga is
puno ng cargo, yung compartment puno ng cargo, yung ibang cargo nasa nasa loob na mismo ng bus. So hindi na naupuan yung ibang seats kasi napuno siya ng cargo. Paghangad mo lakaw. Oh, katong mangihi. Tora. Ah, ano mangina? After a little over 30 minutes, umalis na rin yung bus dito sa Tagum City Bus Terminal and we continued our journey to Bohol. Hindi may mo nagpiki na. Nag-tripping ko, na yung bangal ko. Nagkadranda. Sakata nga, Loy. Sa mga naman nag-inhas mo na. Inhas. Masarga ka tong lang diyan sa pabada. Labok. Pato ka tong dat may ka. Ano ba ito? Napili to ta may paket. Bakit? Kaya na ito? May nagpagaw. Dito kali dito lo. Orang tuya to, yang itu misalnya yang tuya to. Ay, si Aling gabi, tama no? Di anak niya punta kay sabi si Irene. Anak si Aling gabi. Apa? Uy. Hello. Ay na lang, oy. Ay, balik maulahi. Pilit. Kemudian kung pilitipan kamay mga ulay. Kung ano na gabi. Kung saan jabul ko. Ito pa rin ang kilaturi ba? Ito. At 10:59 AM, dumating kami dito sa Mawa Bus Terminal.
siguro. After just 10 minutes, umalis na rin yung bus dito sa Mawa Bus Terminal. Kasi na ni kalamay. Maklo na. Salite na lagi kan. Aman. Sige, sige, sige. At 11:28, nakarating kami dito sa Nabunturan Bus Terminal. Bol na siya, bol. Madam. Sa Saglit lang huminto yung bus dito and at 11:32 a.m., umalis na rin kami dito sa terminal. Kira? Mga Japo na na to mga sudan na. Pas yun. Japo na. Boss, Sunawan, highway kami na meron, boss. Kita, boss. Kita rin ako. Ayan, ayan. Kita rin ako. At 11:45 a.m., dumating kami dito sa Monte Vista Bus Terminal. Uban ka bay?
Again, saglit lang huminto yung bus dito and by 11:52 umalis na kami dito sa terminal ng Monte Vista. Anak, 48. 640, 48. Oh. Ang ganang uban na lang, tigiyak. Sumo sila. Lo. Tingnan mo gabi. At 12:09 PM, dumating kami dito sa Moncayo Best Terminal, tapos nagbaba ng mga pasahero, nagsakay din ng bagong mga pasahero na papuntang Bohol. So, kung pupunta pala kayo ng Awao Falls, dito kayo bababa sa Moncayo Bus Terminal and makakasakay kayo dito ng mga habal-habal papunta doon sa Awao Falls. Ikaw tong ball, sir? Again, sandali lang huminto yung bus dito and by 12:14 PM, nakaalis na rin kami dito sa Moncayo. Kaya na natin. Balo na siya. Balo na. Pagkatero, wala siya. Siguro yun, natay. Nagpupik tani. Yung mga anak, iinom na si papa niya. At 12:18 PM, nag-stop kami dito sa Moncayo for lunch and hindi na ako kumain dito kasi busog pa talaga ako. Marami ako nakain ng breakfast. So yung ginawa ko, nag-CR na ako dito and walang bayad yung CR dito. Okay naman siya, malinis naman. Tapos ito yung loob pala ng eatery dito sa lunch stop. Hindi rin masyadong nagtagal, mga around 20 minutes lang and umalis na rin yung bus and we continued our journey to Bohol. Sige, di ka na makabalik naman. Wow, naman dyan ito. Hindi may sukat zero. Sugat na, pag sila si Video. Lernya masarap. Ay, wala yan. Kuma? Asa na ito? Saging. Okay, siya may saging. Grabe ito. Tayo. Talis na. Next terminal stop naman at 1:03 PM dito naman sa Trento Bus Terminal. Yung Trento is part na siya ng Agusan del Sur. Ha? Mungulong, babalik mo, bago. Nakuha sa papa. Dua katuig. 1950 na si papa, yan si mama, 1952. Oh, Trento, Trento. Dire, tabangan na Trento. Trento ra, Trento. Oh, balin daw, sumabalik mo daw. Oh, balin na. Ning. Balin na, Ning. Bilis lang yung paghinto dito ng bus. Nagsakay lang ng pasahero and by 1:07 PM umalis na rin. Asa katawa. Nalagyan natin sa kodo, ah. Sa...
Oh, dili. Ah. Hindi na dumaan ng Bunawan Bus Terminal and Rosario Bus Terminal yung bus. Dire-diretso na, and yung next terminal stop namin sa San Franz na. At 2:13 PM, nakarating kami dito sa may San Francisco Bus Terminal, and kung pupunta kayo ng Tandag, pupunta kayo ng Hinatuan, Enchanted River, papunta kayo ng Barobo, or Bislig, Bangagoy, pwede kayong bumaba dito. Mas marami ng bus dito na galing Butuan, papunta doon sa mga areas na nabanggit ko. Meron din namang direct na Bangagoy, Bislig from Davao City at saka Tandag, pero very minimal lang yung infrequent yung trips. So kung gusto nyo na mag-cutting trips, pwede kayo dito sa San Francisco. Tapos baba kayo dito and again transfer to another bus to the places na na-mention ko. Ah, wag ka tuloy mo rin. Nasa restaurant sa. Tuwagan lang ko na pre. Ayaw lang pang drive pre. Eh, mga madaga na kanang kuan ko madaga sa nam na kay galing ko kay itibrit yun eh. Wala na. Watching. Ah, kato magsiyar manghihiri ha. San Franz Terminal. Katong kayon kalibangon dia. Pwede na. Around 15 minutes yung tinagal dito ng bus, and by 2:29 PM, umalis na rin kami dito sa San Francisco Bus Terminal. So ito yung gusto ko dito sa front seat kasi nasasabit ko yung bag dyan sa harap. So hindi ko siya, medyo mabigat din kasi. So hindi ko siya kinakandong. So yan ang yung sinasabi ko na yung view talaga is different. Ito yan, binaba ko na yung camera ko, yung Osmo Pocket, para makita yung view dyan sa road. Kasi kung dun sa view sa may sa may harap ko, hindi talaga makikita yung na yan, yung road view na yan. So bali yung partial view lang yung makikita. Anyway, palabas na kami nito ng San Francisco and pabalik na ng Daang Maharlika. Gusto anak ko yan. Ang walang diba, ang ulawan ang kita niyo mga anak ko. Uyong ila na yan. Bangko. Tayo iba. Tura bito sa bata. Awat na tayo.
Salamat kay Adam. Oo. Sila. Lito to. Dito kasi. Adam. Okay. Kita na sa Alex. At around 3:33 PM na nangulagta na yung konduktor ng pamasahe sa ferry na 1,350. Yung actual cost ng ticket actually is 1,284 pesos. Standard ticket yon, economy class dito sa light ferries, but yung siningil ng conductor is 1,350. I don't know, baka may processing fee kasi siya yung pumila doon or something. Mar, ha, Mar. Okay na ka, Mar. Lumikunod pala yung bus dito sa Butuan City Diversion Road and hindi na siya nakadaan doon sa may Ampayon. So basically, kung sasakay kayo dito tapos sa Butuan kayo bababa, pwede kayo doon sa may intersection sa unahan nitong diversion road na to. So sabihin nyo lang sa conductor na bababa kayo ng Butuan and ibababa kayo doon sa may area na yun. Tayo na, nagtubig, tayo na. Kung bababa kayo ng Butuan City Airport, pwede kayong sumakay ng bus na to and baba kayo dito sa Bangkasi. So, malapit lang to sa airport na area. So, ganyan ang view guys kung dyan ko ilalagay yung camera. So, ang ginawa ko, may butas dyan kasi, or yung nandito pa ako sa, hindi sa window side, dyan ko binababa yung camera sa may upuan para makita yung road view. Kasi kung dun sa taas, hindi talaga, as in yung mga pasahero, mahihirapan pag pababa na sila kasi hindi mo makikita talaga yung front view. So, either titingin ka sa bintana or talagang yuyuko ko doon para makita mo yung view ng road.
kung wala naman kayong dala at saka may ticket na kayong nabili or balak nyong mag DIY na lang na sasakay ng ferry, pwede kayong bumaba dito sa Nasipit Port. So yun yung ginawa ng ibang pasahero. So yung pamasahe lang from Davao, nasa around 800 pesos lang from Davao City to Nasipit. Tapos kayo nang bahala, pipila kayo dun sa pagbili ng ticket. Tapos ibababa nyo na yung bag nyo sa bus. So alis na kayo ng bus and you go to the port on your own na. Ayan, pagpasok ng port, merong magbibigay dyan ng parang ticket at 20 pesos yun, LGU fee. Tapos meron ulit na 30 pesos na terminal fee na babayaran dito sa Nasipit Port. Yung ticket na kasama sa bus na binili ng conductor is ano yun siya, standard economy class. And kung gusto nyo ng mas comfortable na accommodation, pwede kayong mag-upgrade. Kagaya ng ginawa ko, nag-upgrade na ako dito sa terminal and nagbayad ako ng 216 kasi 1.5 yung cost ng tourist class dito sa Light Ferries. So ito na yung papasok sa terminal after magbayad ng terminal fee na 30 pesos, tapos security check, tapos papasok ka na dito. Pag nagutom ka, merong isang tindahan dyan nagbebenta ng pagkain, noodles, mga snacks, etc. At saka meron pala ditong charging ports, although very limited pero libre naman dito sa Nasipit Port. I was surprised nga kasi usually itong mga terminal ng global ports may bayad na yung mga charging ports, kagaya ng port sa Surigao na managed din ng global ports, ayun may bayad. Pero dito fortunately merong free na charging ports. Yun nga lang very limited kasi hindi gumagana yung sa side, yung sa harap lang yung gumagana. But still okay naman. Tapos ito na nga, by 8:07 PM, nag-start na yung boarding process. And alis kasi itong bus ng 10 PM. So 2 hours before departure, nag-start na mag-board ang Light Ferries. Oo. Ikan Davao. From Davao, 1557 ang bus tapos plus ferry. Passenger ba? Oo. Ito yung tourist class accommodation dito sa Light Ferries. Ayan, may kasama na pala siyang bed sheet. Kasama na yan sa babayaran mong ticket.
And again guys, if you want a more comfortable na accommodation, pwede kayo mag-upgrade dito. And mas maganda pag dun pa lang sa ticketing office kayo nag-upgrade, kasi pag dito na, kagaya ng mga tao dyan, may mga gusto mag-upgrade pero I think 5 na lang yung bakante. So paunahan na lang talaga. So mas maganda kung may bala kayo mag first class, doon na sa ticketing office kayo magpa-upgrade. So ito pala yung itsura naman ng standard economy class. Yung mga pasahero ng bus usually, ito yung accommodation. Ito yung 1,284 na accommodation dito sa Light Ferries. Inantay ko lang yung ferry na makaalis bago matulog, and nakaalis siya ng 10:04 PM. And after this, ayun, pumunta na ako dun sa accommodation ko and natulog na. After around 7 hours at 4:57 AM, nakarating na kami dito sa may bandang Hagna Port.
So yung pamasahe pala dito sa Hagna, kung bababa kayo na Hagna, nasa around 900 plus lang. And I highly recommend, kung wala naman kayong maraming dala or wala kayong mga bagahe, baba na kayo dito kung pupunta kayo ng Tagbilaran para makasave ng oras at saka makasave din ng pamasahe. Nasa 3 hours din yung matitipid nyo na oras. Malaking bagay na yon. Tapos yung pamasahe, nasa 300 plus din yung matitipid nyo. Kung dito na kayo bababa sa Hagna. Yung ginawa ko kasi, gusto ko makita ano yung route para mapakita ko sa inyo kung saan siya dadaan, anong oras siya dumadaan dun sa mga towns na dadaanan. So, ganun siya. Pero kung talagang Tagbilaran lang kayo, I highly recommend na dito na kayo bumaba sa Hagna. Tapos, tawid lang kayo. Tapos, lakad to your left. Nandun yung bus stop naman. Makakasakay na kayo ng papuntang Tagbilaran doon. Sa paglabas naman dito sa gate ng port, may mga mag-o-offer din sa inyo. May mga van dyan na papunta ring Tagbilaran. So, pwede kayo sumakay dyan. Medyo nag-worry ako ng slide kasi hindi ko alam kung saan dapat sasakay ulit ng bus. So nagtanong kasi ako dun sa guard, dun sa may bandang pagbaba kanina sa barko. Yung sabi niya dito daw sa may labas ng terminal ng sa may gate daw. So nag-abang ako dito, tapos nung nakita ako ng driver, sabi tinuro niya kasi doon pala sa may McDo yung yung sakayan ulit ng mga pasahero. So, kung sasakay kayo dito guys at papunta kayo ng Ubay or Talibon or Getafe, lakad muna kayo dito papuntang McDonald's. Tapos pagdating niyo ng McDonald's, turn left dito. Diyan ulit sasakay yung mga pasahero dito sa Hagna. Kung sasakay naman kayo ng bus na ibang bus to Tagbilaran, dun sa may unahan nito, dun yung bus stop. So ito yung binanggit ko kanina na sobrang daming cargo na nasa loob na yung iba dito. Nasa loob na ng bus yung ibang cargo, yung mga sako-sako ng mga mais, kahon-kahon ng mga prutas at kung ano-ano pa ng mga bagahe. Basta marami talagang maraming cargos itong bus na sinakyan ko. Kaya maraming stops, maraming loading, maraming unloading, gano'n. Ito yung mga tingnan nyo, punong-puno yung compartment ng mga mais, sako-sako mais. Anyway, ito, by 5:32 or 5:41 a.m., umalis na kami dito sa may Hagna Port and pupunta na ng Ubay itong bus na sinakyan ko. At 5:56 a.m., nandito na kami sa may Duero, Bohol, and yung travel time dito from Davao is nasa 22 hours. At 6:05 a.m., nasa may Gindulma na kami. So kung dito kayo bababa, yung pamasahe is nasa around 1,050 pesos plus ferry, and yung travel time dito is nasa mahigit 22 hours. At 6:15 a.m., nandito na kami sa may Candijay or Candihay. Hindi ko alam kung anong pag-pronounce ng town na to. Basta nasa 22 hours din yung travel time from Davao kung dito kayo bababa.
At 6:35 AM, nandito na kami sa Alicia, Bohol. And yung travel time from Davao naman, papunta dito sa Alicia is nasa 22.5 hours. Wapo ng kilawon mo. Traffic dyan, sa trangka dyan, timingas, gawas. Gamay, ang kasko sa tribon. Buhol niya. Inspector, gamay mo. Gamay na. Nagsarap na kaso. Si Andy, na rin sa buhol siya. Suna o lang? Ilakas. After 23 hours, nakarating na kami dito sa Ubay, Bohol. Buhay na rin. Mahaw sa tayo, mga pasahero. Dito na rin pala kami nag-breakfast sa Ubay, and nasa may tabi lang to ng terminal, sa bus terminal ng Ubay. Actually, this is my second time na kumain dito, kasi yung last time dito rin ako kumain nung galing ako Leyte papuntang Ubay. Kumain din ako dito, and masarap yung pagkain dito, mura lang din. 60 pesos lang yung humba, tapos 20 pesos yung egg. So yung nabayaran ko dito total 115 pesos lang. Sobrang sulit na, guys. After mga 20 minutes, 7:31 AM, umalis na kami dito sa Ubay. At 7:53 AM, roughly around 24 hours, nakarating na kami dito sa Trinidad, Bohol. Jadi ano mo, Col? Oo, yan na kay Juan Pablo. Pinikap na, dam salon. Ato ka na mo kay Mar. Asa ka dito balay nyo, Mar? Ha? Ato ka na mo sa balay. Karaya. Oo. Madami isda kasag. Totoo, abay ka nag-report na dapat ini mo. Na, di. Oh. Aha, mali mo yung kaon. So ganito yung ginawa ko, guys. Kasi pag dyan ko nilagay yung camera, tingnan nyo yung view. Ganyan din yung view ng mga pasaheros. Yung ginawa ko, dito ko pinapasok yung camera para mas okay yung view. Makikita yung view ng daan. So yan. Dili na ka, Mar. Oh. At 8:08 AM, nandito na kami sa Talibon, Bohol. And nasa 24 hours yung biyahe dito, galing Davao City. Yung pamasahe nasa 1,300 pesos. Yung sa bus lang plus yung yung fare sa ferry. Malitan gamay, ito.
Nag-stop din pala kami dito sa may Talibon Bus Terminal and hindi naman masyadong tumagal yung bus but I think nasa around 5 minutes lang yung stopover dito. At 8:41 AM, nandito na kami sa Getafe or Getafe. And yung travel time dito from Davao City is nasa 24.5 hours. Meron na ako itape. Klaro no? Tara! Kira? Ang abro, kita ni sa kuwan. Di ka nyo may Davao. Hindi may Davao. Mga di ay. Sakay tani gikas Davao. Karay. Hatlok mo. Likuday, likuday. Pagtayo yun, ano yun? Pagtayo yun. At 8:52 AM or roughly around 25 hours, nandito na kami sa Buena Vista, Bohol. Ame. Asa ka na eh? Abdoy. Patay ba hindi na? At 9:08 AM or nasa 25 hours from Davao, nandito na kami sa Inabanga, Bohol.
Baliw pa itong masuki mo ba? Pagkuha to siguro itong prutas. Kaya init kayo diri sa bakani. Nana to dito. Bundok ito na. Kanira nga number. Bilang kekenangan daw. Kung hindi naman pa, semua kasi pa sa mga bahay wala pahilang ko. Siyempre siya na padalan na biya. At 9:39 AM or nasa 25.5 hours from Davao City, dumating na kami dito sa Tubigon, Bohol. Meron ka ma'am? Ah! Dili, gikan ni Davao. Karang wala paitambayo ng mga inspektor task force operation din na. Operate ang mga task force na diri. Asa ka muna ako kapit? Kalapit din. Kami yung pagitaan nila kan. Huwag wait, so Mao lagi ang plus Davao. Hindi ka bilubong. Dabaw. agit na niya eh. After Tubigon, ito dalawa na lang kami ni ate na galing Davao na nakasakay dito sa bus tapos nag-pick up din ng isa pang pasahero from Tubigon na papunta rin siyang Tagbilaran. But as in, dalawa na lang kami ni ate na naiwan plus yung mga bagahe. At 9:52 AM or roughly around 26 hours from Davao, nandito na kami sa Calapi, Bohol. At 10:10 AM, nandito na kami sa Mayloon, Bohol. And basically, around 26 hours yung travel time dito from Davao City.
Times Square. Cinta mangga nih. Tengok saya. At 11:01, papasok na kami dito sa Terminal Complex. Andito na kami sa Dao Terminal ng Tagbilaran City. So yung total travel time is nasa 27 hours and again yung pamasahe 1,557 sa bus and 1,350 sa ferry. And dito pala ako nagstay guys sa Hotel Flor de Lis. If you want to book this hotel, mura lang siya sa Agoda, less than 1,000 pesos. Use my promo code Escape Hotel for up to 10% discount. Yun lang for now guys. Until next vlog, amping!